Ilang taon ng sakit sa ulo ng mga motorista ang isang lubak-lubak at uka-ukang kalsada sa Dasmariñas, Cavite. Idinulog yan sa inyong Kapuso Action Man. Hindi bababa sa 5 truck na ang nabalakaw, napabaon at napatagilid sa inirereklamong daan sa Newgan Road, Paliparan sa Dasmariñas, Cavite. Kasi kung titingnan nyo po, napakatindi po ng lubak at napakalalim na po ng sira ng daanan na to. Kapag nangyayari po yun, hindi na po nakakadaan ng mga residente at mga bumabaybay dito sa lugar na to. Kaliwat ka ng uka at nag-usli ang mga bato sa kalsada ang ilang taon na umanong iniinda ng mga nagdaraang motorista. Nasirahan na ako ng pangilalim kasi tumama doon sa nakausling malaking bato. Yan tagal-tagal na nito, hindi nila magawa. Kasamahon ng kalsada kailangan ng paltaw. Ang pinakakinakatakot po namin is yung aming mga kaligtasan kapag bumabaybay po kami sa lugar na to. Lalo na po't magdarating na naman po ang tag-ulan. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa Dasmariñas City Engineering Office. Ayon kay City Engineer Jerome Mengito, kasalukuyang ginagamit na access road ng heavy equipment at mga truck maging ng mga pribadong sasakyan mula sa kalapit na mga bayan ang Newgan Road, Paliparan. Maaring ito raw ang nagdulot ng pagkasira ng daan. Natapos na raw ang first phase ng rehabilitasyon sa isang bahagi ng Newgan Road, Paliparan noong isang taon, katuwang ng opisina sa proyekto ang DPWH at provincial government. Nangangako rin sila na itutuloy ang implementasyon ng proyekto ngayong taon habang hinihintay ang konstruksyon ay pansamantala munang naglagay ng aggregate material sa sirang daan ang Dasmariñas City Engineering Office. Tututukan namin ang pangakong yan ng Dasmariñas City Engineering Office. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa anumang reklamo o pang-abuso o katuwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Isang barko ang nagliyab habang naglalayag sa Gulf of Aden matapos ang missile attack ng rebeldeng grupong Houthi. Ay sa Indian Navy, tinulungan nilang maisalba ang Liberian flag ng barko na MV MSC Sky 2. Wala naman naitalang sugatan o namatay sa insidente. Ligtas na rin ang mga sakay ng barko. At update naman sa isa pang barkong inatake ng grupong Houthi na may sakay na Pinoy. Ayon sa Department of Migrant Workers, bukas na magbabalik bansa ang 11 nakaligtas na tripulanteng Pinoy mula sa MV True Confidence. Habang 2 Pinoy ang minomonitor pa ang kondisyon kaya may iwan sa ospital. Patuloy pa rin ang salvaging operations para maiuwi naman ang 12 Pinoy na nasawi sa aksidente. Muling tiniyak ng ilang mambabatas na economic provision lang ang aamyendahan sa panukalang charter change. Sa pagsalang nito sa plenaryo sa Kamara, ang mga nagsusulong ng tsa-tsa sa Senado magpapatulong na raw sa Pangulo para kumbinsihin pumabor ang mga senador. Nakatutok si Jonathan Andal. Sumalang na sa plenaryo sa Kamara ang panukalang tsa-tsa o charter change. Let us stand together and show our support by voting even more than the required 3/4 vote to show our overwhelming unanimity. 2 hakbang na lang yan bago tuluyang lumusot sa Kamara ang tsa-tsa. For 37 years, our constitutional train was under the tunnel, a black, dark tunnel. Today, Mr. Speaker, there is a bright light at the end of the tunnel. Pagtitiyak ng mga nagsusulong, walang last-minute na pagbabago sa saligang batas at economic provisions lang ang aamyendahan para buksan sa mga banyaga ang mga industriya ng public utilities, edukasyon at advertising para sa ekonomiya ng bansa. Makatutulong umano ito sa pagdami ng puhunan ng mga banyaga, lalo't ayon sa isang mambabatas, isa sa mga kulelat ang Pilipinas sa ASEAN kung pag-uusapan ang pumasok na foreign direct investment noong 2022. Pagdedebatehan na sa plenaryo ang RBH7 mula ngayong araw hanggang sa Miyerkules, ang araw na inaasahan itong pagbobotohan sa ikalawang pagbasa. Target itong maipasa bago mag-Holy Week break ang Kongreso sa susunod na linggo. Kaya ang bola mapupunta na sa Senado kung saan nananatili sa committee level ang counterpart resolution na RBH number 6. 4 ng senador ang nagsabing tutol dyan. 8 ang kailangan para mabasura ang panukala. Kaya magpapatulong daw ang chairman ng Senate Subcommittee on Constitutional Amendments kay Pangulong Bongbong Marcos para kumbinsihin ang mga senador na bumoto pabor sa tsa-tsa.
asking for a little bit too much of the President, because given that the President has already mentioned it many times, his position. I appeal to my colleagues in the Senate. There will never be a better time than now to amend the economic provisions of the 1987 Constitution. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. May permiso na mula sa Vatican para makonsidera bilang santo ang isang dalagitang babae mula po sa Ilocos Norte. Sa isang sulat, pinayagan ng Dicastery for the Cause of Saints ang pagsisimula ng investigasyon ng Diocese of Laoag sa reputasyon at kabanalan ni Nina Ruiz Abad. Ayon sa CBCP o Catholic Bishops Conference of the Philippines, matindi ang debosyon ni Nina sa Eucharistia noong nabubuhay pa siya. Nagsilbi rin siyang inspirasyon sa buong probinsya. Pumanaw si Nina sa edad na 13 dahil sa cardiac disease. Magsisimula sa Abril ang proseso para sa beatification at canonization ni Nina sa St. William's Cathedral sa Laoag. Hindi lang maganda at mahalimuyak, nagbibigay rin ng kabuhayan para sa ilang kababaihan sa Santa Cruz sa Laguna, ang Sampaguita. Ngayong National Women's Month, may regalong serbisyong medikal ang GMA Kapuso Foundation para sa kanilang kasipagan. Dedikasyon, katatagan, at pagiging mapagmahal. Ilan sa katangiang sinisimbolo ng pambansang bulaklak ng Pilipinas na Sampaguita. Yan din ang sinasalamin ng mga kababaihan na pamimitas ng bulaklak ng Sampaguita ay kinabubuhay sa Santa Cruz sa Laguna. Gaya ni Guarin, hindi man singbango ng halimuyak ng Sampaguita ang kanilang kitang 20 pesos kada isang tabong bulaklak. Malaking tulong na rin daw ito sa kanilang pangangailangan. Yun po ang pinambabaon ko sa aking mga anak. Pinagkakasya po. Sa trabaho rin ito, napagtapos ni Merlin ng pag-aaral ang kanyang 4 na anak. Kasi kami walang aral, hanggang elementary lang kami. Yung aming mga anak, pagpursigihin namin makatapos. Kaya ngayong Women's Month, sinuklian ng GMA Kapuso Foundation ang pagsisikap ng 100 kababaihan sa Santa Cruz. Nagsagawa tayo ng libreng pap smear at breast examination katuwang ang MQ Diagnostic Center. Wala naman po tayong, yung for today, nakita na parang agad-agad, grossly, mukhang cancerous siya. Pero yung mga mukhang may mga infections, we give antibiotics. Binigyan rin natin ng grocery packs at hygiene kits ang ating mga beneficiaries. Hindi na po ako nakakapagpa-check up. Maraming salamat po sa GMA. Kami, naalala niyo po kami, nagpunta po dito. Maraming salamat po. Sa mga nais makiisa sa aming mga projects, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede ring online via GCash, Shopee at Lazada. Mga kapuso, nasa ikalawang linggo na tayo ng buwan ng Marso, pero patuloy pa rin ang pag-ihip ng hanging amihan. Ang sa Pag-asa, sa Northern Luzon na lang yan nakakaapekto at magdadala din, hindi lang na malamig na panahon, kundi ng pag-ulan. Easterlies naman ang patuloy na iiral sa natitirang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang bukas, may pag-ulan na sa Central Luzon. At magpapatuloy yan sa hapon at gabi at may pag-ulan na rin sa Northern Luzon. Sa Visayas, may pag-ulan na rin umaga pa lang sa Leyte Province. At pagsapit ng hapon, halos buong Visayas nang uulanin, partikular sa Cebu, Bohol, Negros at Samar Provinces. Western Mindanao naman ang makakaranas ng pag-ulan sa umaga. May heavy to intense rains kaya maging handa sa posibilidad ng baha o pagguho ng lupa. At pagdating ng hapon, halos buong Mindanao na ang uulanin. Dito naman po sa Metro Manila, maalinsang ang panahon ang mararanasan pero hindi pa rin inaalis ang tsansa ng localized thunderstorms. Kaya ugaliin pa rin ang pagdala ng payo. 22 kumpanya mula po sa Amerika ang nangakong maglalagak ng bilyong dolyar na puhunan sa Pilipinas. Nagpahayag din ng interes sa bansa ang Microsoft at Google. Iyan ang sanib-pwersang tinutukan ni Marie Zumali at Ivan Mayrina.
Kahit patulak na papuntang Germany, naglaan pa rin ng panahon si Pangulong Bongbong Marcos na harapin sa Malacanang ang delegasyon ng Presidential Trade and Investment Mission ng Amerika. Katuparan kasi ito na napagkasunduan nila ni US President Joe Biden na magtungo ang Pangulo sa Amerika Mayo ng nakaraang taon. In the coming months, I hope that we will be able to see our shared commitments come to fruition, driving robust economic growth. Because after all, an economically strong Philippines is a formidable ally. Wala pa man yan, ikatlong pinakamalaking trading partner na ng Pilipinas sa Amerika dahil sa halos $20 billion na merchandise trade ng dalawang bansa. Pinakamalaking export market din ito o pinagdadalahan ng mga produkto ng Pilipinas. Ngayon, hinihimok ng Pangulo na mamuhunan ng mga negosyanteng Amerikano dito mismo sa Pilipinas sa mga proyektong pang-infrastruktura na pakikinabangan tulad ng kalye at tulay, pati mga patubig at agrikultura, kalusugan at digital connectivity. Ang mga yan, pakikinabangan na ng mga Pilipino, lilikha pa ng trabaho. Sa usaping export naman, dahil pangunahing export natin ng semiconductor computer chips, makikinabang tayo sa bagong batas sa Amerika na magpopondo sa research at manufacturing yan. 128,000 na Pinoy semiconductor engineers at technicians ang posibleng magkatrabaho sa sektor na ito pagdating ng taong 2028. Sa kauna-unahang US Presidential at High-Level Trade Mission na ito sa ating bansa, kasama raw ni US Secretary of Commerce Gina Raimondo ang mga executive mula sa 22 American company na nangakong maglalaan ng bilyon-dolyar na investment dito sa Pilipinas at lilikha rin ng educational opportunity para sa aabot sa 30 milyong Pilipino sa iba't ibang larangan. Priority areas of President Marcos: solar energy, electric vehicles, digitization, telecommunications, in the form of digital upskilling, AI upskilling, digital training. And we're announcing a new airline route, opening up travel and tourism to the beautiful beaches of Cebu, among other projects. A stronger partnership between the U.S. and the Philippines cements our position as an economic force. This position benefits our country and fortifies our standing as an ally of the United States. Ngayong umaga nagkaroon na raw ng diskusyon para mapalalim pa ang public-private partnership ng dalawang bansa. Maging ang mga tech giants na Microsoft at Google nagpahayag din ng interes sa ating bansa. We encourage the mission to explore more participation in infrastructure development through the President's Build Better More program, as well as to take a closer look at our priority sectors such as semiconductors, electronics, and the food and agriculture production industries. And of course, our big push now for green minerals. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali. Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Nagsuot ng kasuotang Pilipino sina Mickey at Minnie Mouse sa Hong Kong Disneyland. Bahagi yan ng pakikiisa ng Disneyland sa Arts Month. Kasama rin ang ilang Pinoy talent sa naturang selebrasyon. Ipinakita rin ang mga tradisyonal na musika, pagkain at larong Pilipino.